Yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system, so hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape, di ba? O, tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos, just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang tupad, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. O sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. O. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, 'di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin? Di ba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos, aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi to pwedeng gamitin sa pagpapabango, which is not true also. Nung simula nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, ay dito sa congressman na to kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondong to. And I believe him. When he was chairman of Finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH Secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay tayo ng ating personal opinion dito po sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol nga po dito sa issue po ng DOH at ito pong kanyang opisina ata to na tinanggal na daw sila sa system na hindi na sila pwedeng makapag-refer sa iba't ibang ospital na may magpapagamot. So malaking balakid talaga to mga kababayan, lalo na napakaraming mga kababayan natin ang talagang salat sa buhay at umaasa lamang po sa tulong ng gobyerno. At alam naman po natin na isa ang healthcare system sa talagang hirap ang ating bansa at talagang masasabi natin na talagang napag-iwanan tayo ng ibang mga kapitbahay nating bansa pagdating sa seguridad ng kalusugan. At marami sa ating mga kababayan ang nakakalungkot man sabihin pero mas pinipili na lang na parang ipasa Diyos na lang yung kanilang karamdaman, lalo na kung ito ay medyo talagang seryoso at iniisip nila na wala na kasi mahirap na sila at hanggang doon na lamang sila. So inaasa na lang nila sa kanilang faith, yung kanilang magiging kapalaran. So dito naman mga kababayan ay hindi nakaligtas ang DOH at tila merong paghahamon itong si
Senator Alan Peter Cayetano na by Monday or Tuesday parang may kinakailangan na aksyonan, no? At kung hindi aksyonan, mapipilitan talaga daw si Senator Alan Peter Cayetano na di umano'y yung mga kamag-anak, no, ay isasakay sa bus o sa bus na ano talaga ay papapirmahin, no, dito at para mapilitan sila siguro na maipagamot yung mga kaanak nila na nakakaranas o dumaranas, no, ng mga sakit na kinakailangan syempre ng katuwang, lalo na ang DOH. Sa kabilang banda mga kababayan, tila ito ay masasabi natin na pasaring na lang, no, dito po sa ilang mga senador ngayon dyan sa majority na pangalanan na natin na si Senator Ping Lacson at itong dalawang magkapatid na Tulfo na si Raffy at si Erwin, no, na sinabi dito ni Senator Alan na Cayetano na magsusumbong daw siya or nagsusumbong siya kay Senator Ping Lacson patungkol nga dito sa nangyayari, no, at hindi daw siya magsusumbong dito sa magkapatid na Tulfo rather dun sa isang kapatid, no, at tila maaanghang yung salita na binitawang salita nitong si Senator Alan Peter Cayetano patungkol dito sa dalawang magkapatid, no, na animoy may alam talaga itong si Senator Alan tungkol dito sa kung ano yung ginagawa ng dalawang magkapatid na to at kung ano yung hawak sa kanila, kung ano yung purpose nila, kung bakit nandyan sila ngayon at ba't ganito yung nangyayari ngayon sa Senado, no. So ayun yung malaking katanungan kung ano pa ba yung mga nalalaman ni Senator Alan Peter Cayetano bukod sa, kung maaalala ninyo mga kababayan, na pinangalanan din po si Senator Erwin Tulfo, no, dito nga po sa issue sa flood control, yung pagbubukas nga po ng Blue Ribbon Committee under po ni Senator Alan Peter Cayetano at isa nga po sa lumabas yung pangalan ay si Erwin Tulfo, no, at marami pang ibang mga senador yung na-mention at may mga larawan silang mga ipinakita at napakagulo mga kababayan, no, at ito ay still, no, na allegation pa lang dahil hindi pa naman talaga tunay na napapatunayan yan dahil nga po hindi nga po ituloy-tuloy, no, yung pag-iimbestiga dito po sa flood control, itong maanumalyang paggamit po sa pondo at kaba ng bayan. At ngayon nga po ay nagkaroon ng malaking issue sa Senado na ngayon ay parang bigla na lang nawala yung tension, no, sa Senado magmula nang napalitan nga po yung Senate President na ngayon nga po ay si Gatchalian, no, yung SP nila. So biglang nagbago ang ihip ng hangin ng maagaw nila yung mayorya at tila ngayon mga kababayan na sila ay natutuwa, no, sa naging kinalabasan dahil nga sa paglipat nga nitong si Senator Joel Villanueva sa kabilang bakod upang magkaroon ng legality, no, ng quorum, upang magkaroon ng quorum kasi yung ginawa nilang quorum mga kababayan ay questionable yun na sinasabing illegal at hindi siya, kumbaga hindi siya yung quorum talaga na nangangailangan ng majority na boto which is 13. Pero syempre, hati ang opinion mga kababayan. Meron nagsasabi na tama naman yung ginawa. May nagsasabi din na hindi tama yung ginagawa. So again mga kababayan, nakapag-elect lang naman sila ng kanilang Senate President nung may lumipat na talaga sa kanila na isa pang senador which is ayun nga po si Senator Joel Villanueva na talagang umani din mga kababayan ng samot-saring galit, no, ng taong bayan dahil sa kanyang pagiging balimbing. So kung ano man yung kanyang kinakaharap mga kababayan, kasi sinabi nga nila na sabi to ni Senator Alan Peter Cayetano na maiintindihan daw nila na nakuha man daw nila yon dahil daw yun sa pananakot or panggigipit, parang ganun yung yung sinasabi niya na makakuha man sila ng isa, yun ay dahil sa na pananakot nila at pag hihikayat, no, na umanib dun sa ngayong mayorya upang nang sa ganun yung siguro yung mga kaso yun yung kapalit, no, na hindi ka nakakasuhan kasi makikita nyo naman yung nangyari kay Chis Escudero, no, na talagang dati nung siya ay nasa majority ng Cayetano Black
makikita nyo na talagang naglalabasan yung kanyang mga kaso, 'di ba? Ilang kaso 'yun. Tapos nung lumipat siya, mga kababayan, 'di ba? Para na-dismiss na nawala bigla yung ingay, yung atensyon dito kay Escudero. Tapos sumunod naman, hindi na nakapaghintay etong si Joel Villanueva na ilabas pa yung mga ikakaso sa kanya kasi nga lumipat na siya. So, imagine mga kababayan, 'di ba? So kapag ka hindi ka kaka-alyado or hindi ka align doon sa gusto ng kabila, talagang kakasuhan ka. So marami talaga nagsasabi na hindi po pwede, lalo na si Senator Alan Peter Cayetano, na hindi po pwede na maging hawak sa liig ang Senado ng Malacanang kasi may ano sila parang co-equal sila sa power, mga kababayan, 'di ba? Na dapat may sariling disposisyon yung ating Senado, no? Tayo ay sila yung mamamagitan sa atin sa boses ng mamamayang Pilipino. Sana sila yung magiging boses natin diyan sa Senado. Kaya alam mga kababayan, sa nangyayari ngayon, napakagulo, no? At hindi mo na alam kung ano yung nangyayari. So nung sila ay nagbalik sa session at ito na, bago na yung ating majority na kinikilala. Tapos yung una nilang bill na ipinasa ata is yung pagkilala sa waling-waling, no, na chururut na kineme na hindi natin maintindihan, mga kababayan. Kala naman natin napaka-importante. Although, importante, sige, pero may much better pang mas kinakailangan yung taong bayan, which is yung kasagutan dito sa Blue Ribbon Committee kung ano na nangyari dyan sa flood control, no, na talagang pilit na tinatabunan talaga. So ayun yung nakakalungkot, mga kababayan, kasi habang patagal ng patagal, dinidelay, mas marami pang napapahamak, napakarami pang pagdadaanan, no, imbis na makausad na tayo at makapag focus na tayo sa tunay na problema at suliranin ng ating bansa. Wala, parang pilit na inililihis, no, yung katotohanan, which is yun naman yung hinihiling natin, yung accountability and transparency. So itong mga nangyayari, mga kababayan, sa ating bansa, talagang pagpapakita talaga, no, na kapag na ikaw ay nasa kapangyarihan at ito'y inabuso mo, talagang mapapasama talaga. May masamang epekto talaga, mga kababayan. At nararamdaman naman natin yan, tayo mga ordinaryong Pilipino. Nararamdaman yung hirap, no, na dinadanas natin sa araw-araw, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan, 'di ba? Yung bigas, yung gas, 'di ba? So ang hirap, mga kababayan. Kaya nga isa na din to, no, sa wake up call natin, yung nakikita natin ngayon sa gobyerno, kung paano yung pamamalakad, paano tayo namumuhay sa bansang talagang lubog sa korupsyon, na talagang walang magandang magiging madudulot yan sa ating bansa. Puro kaguluhan, paghihiwa-hiwalay natin. Kasi tayong mga Pilipino yung nag-aaway-away dahil syempre may kanya-kanya tayong mga prinsipyo at pinaniniwalaan. May mga kanya-kanya tayong sinusuportahan. Pero ganun pa man, at the end of the day, tayong mga Pilipino pa rin po ang mga kawawa dito at talagang mapag-iiwanan, no? Kaya maging matalino po tayo, mga kababayan, at isaalang-alang natin yung ating kapakanan, no, kaysa mga kapakanan ng mga politiko na alam naman po natin na talagang yung iba dyan ay gagamitin lang talaga tayo, tas after nyan ay wala na din. So again, mga kababayan, maraming salamat. At please comment down below, no, kung ano yung opinion nyo tungkol dito sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. At again, lahat ng mga nangyayari ngayon, na mga pinangalanan ng 18 ex-Marines, pinangalanan ng iba't ibang mga personalidad, no, na may kaugnayan di umano sa mga mali-maliitang pera at dito sa malaking mga transaksyon na nangyari, no, na pagnanakaw, still allegation pa rin yan, mga kababayan, at kinakailangan natin ng matibay na ebidensya at mapanagot sila sa mata ng batas, no. At tanging ang hukuman, mga kababayan, yung makakapagsabi talaga na sila ay guilty. Kaya ipag-pray natin, mga kababayan, na mabigyan na ng kasagutan at kalinawanan etong mga nangyayari sa ating bansa.